Eto, iyak na naman ng China rito mga kapatid, nagpapanik, no. Biden kasi, no, direktang pinagbantaan mga kapatid ang China, no. Barko ng China butas ng bumangga. Kasi nga made in China mga kapatid. Ito panoorin natin 'to mga tol. Naalala ninyo yung nagkabanggaan yung BRP, BRP ng nakalimutan ko kung anong BRP ng ng Philippine Coast Guard at saka yung Coast Guard ng China mga tol. Butas yung barko nila eh. Panoorin natin 'to mula kay Melvs Castle. Pero bago yan, syempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction at opinion mga kapatid sa pinag-uusapang soberanya natin itong West Philippine Sea, huwag mong kalimutan mag-subscribe At syempre click mo na rin ng like para mas mai-promote pa to ni YouTube, may recommended niya pa sa maraming Pilipino. At mabawas-bawasan naman yung mga pro-China mga tol. So huwag na natin patagalin to, panoorin na natin to mga tol. Iyak ang China sa balitang ito. Pinagtatawanan kasi sa social media ang China Coast Guard. Bakit? Sa litratong kuhang malapitan, butas at bahagyang nawasak ang barko ng China Coast Guard. Literal na made in China ang barko nyo. Wala talagang kalidad. Mga yero, baka napakalipis ng bakal ito. Wala talagang kalidad, wala talagang tibay yung kanilang mga yung kanilang mga gamit. Pamparami lang talaga sila. Kumbaga, parang alam mo yung quantity over quality, mga tol. Napakarami lang nila pero talagang napakalalambot lang ng mga napakahihinang klase lang ng mga yan. Diba? Ang bilis lang nila mag-production Ang bilis lang nila maggawa ng mga ganyan. Kaya talagang sobrang napakahina niyan. Kaya kung sasabak sila sa gera laban sa mga veterans na talaga nung panahon pa ng WW2, ay nako. Ewan ko na lang kung ano mangyayari sa kanila. Niwala man lang katibay-tibay. Samantalang ang barko ng Philippine Coast Guard na nagmula sa Japan, hindi man lang masira-sira kahit ilang beses pang pagbabanggain ng China Coast Guard. Japan yun Galing pa lang Japan matibay talaga yun, di ba? Alam naman natin mga tol, pag Japan brand, kumpara mo sa China brand, kahit ano pa yan, cellphone, kotse, o kung ano-ano pa mga bagay yan, home appliances. Basta gawang China mga tol, meron laging expiration date yan. Meron lagi yung kasiraan. Di lang yan ang pinoproblema ng China, kundi muli na namang binigyan diin ni US President Joe Biden ang commitment nitong ipaglaban ng Pilipinas pag nagkagyera sa West Philippine Sea. Lusaw. So papaano na China? Bye-bye na ba West Philippine Sea? At tanggapin nyo nang kahit kailan ay hindi mapapasa inyo ang aming teritoryo. Pero kung ipipilit ng China ng nakawin to, gera ang pinakasolusyon nyong mga Chinese. Pero lalaban ba kayo? O nabahag na ang mga buntot nyo? And I want to be clear. The United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. Ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our mutual defense treaty. May mas malaki pang pro-problemahin ang China. Kinakabahan sa balitang magpapasok ng ballistic missile ang US sa kalyado nitong bansa. Nako. Tulad ng Pilipinas at Japan. Dito muling nakikiusap ang China at nagmamakaawa. Itigil na daw ang paghamon ng giyera sa West Philippine Sea. Bakit China? Sobrang kinikilabutan na ba kayo? We are firmly against it and will not accept it. China follows a policy of no first use of nuclear weapons. 核武器政策，承诺不对无核武器国家和无核武器区使用核武器，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，不参加任何形式的军备竞赛。任何国家只要不对中国使用核武器，就不应该感到中国核武器的威胁。美国拥有世界最大、最先进的核武库，为别国量身定制核威慑，投入巨资升级三位一体核力量，在军控领域大肆毁约退局，强化北约核联盟，扩大与盟国的先进军事技术合作。 Mga pahayag ng China, alam mo talaga defense mechanism nila 日本作为核爆受害者，非但不要求美国核裁军，反而倚仗美国的核保护伞，发展先进导弹攻防能力，配合美战略力量前沿部署。
美日相关消极举动破坏了全球和地区的战略平衡与稳定，阻碍了国际军控裁军进程，扰乱了地区和平与安宁。国际社会有理由对此感到严重关切。正人者必先正己，美日应当反躬自省，端正态度，停止破坏国际核裁军与核不扩散体系，切实降低核武器在国家和集体安全政策中的作用，给国际社会一个负责任的交代。Sobrang kaawa-awa talaga ang mga Chinese. Kinakarma na kayo dahil luhaw kayo sa kapangyarihang mamuno. Kaya nga ang mangyayari pagdating ng panahon mga tol, no, dadali ni Xi Jinping sa kahihiyan itong buong China mga tol dahil sa kanyang ginagawa, no. Kasi mga kapatid, alam naman natin at alam din nila mga tol, alam ni Xi Jinping na hindi sila sinusuportahan ng mundo. Hindi sila sinusuportahan ng international community at walang bansang sumusuporta sa kanila maliban na lang yung mga like-minded people nila. Diba? At yung mga pro-China na nakikinabang din sa kanila. Bagsak talaga ekonomiya nila mga tol. Makikita mo naman sa galawan nila desperado sila makakuha ng mga additional resources nila para mapakain nila yung lumulobong populasyon nila doon mga tol. Diba? Sobrang laki kasi ng populasyon nila mga kapatid. Sobrang dami talaga. Yung mga baho at mga pangit na kalagayan doon sa bansa nila, tinatakpan na lang nila no, ng mga peking balita nila mga tol Pero kapag talagang nangyari, no, na masisiraan sila ng bait at aatake sila mga tol, sila rin talaga ang malalagay sa alanganin. Kasi biruin mo mga tol, gamit yung mga made in China nilang mga barko. 'Di ba? At gamit yung mga sundalo nilang wala namang karanasan. Tapos lalaban sa mga maunlad din na bansa na matitibay ang mga kagamitan, matitibay ang mga barko, mga sundalong talagang expert na at may karanasan, veterano na mga tol. Masasabi mong iba pa rin yung ensayo lang sa totoong laban. Sa mga sundalo mga Pilipino mga tol, mga veterano yan, lagi napapasabak yan Sa mga sundalo ng Amerika, ganun din yan mga tol, lagi napapasabak yan. Well, dun sa mga sundalo ng Hapon, hindi sila napapasabak na matagal na silang hindi napapasabak, pero alam natin kung ano ang kultura nila pagdating sa mga ganyan. Diba? Alam natin kung ano yung puso nila. At saka alam natin kung ano yung kapabilidad nila pagdating sa mga kagamitan. Pero mo, ilang bansa makakalaban nila na sabay-sabay kahit nga sa school Halimbawa, ikaw ang pinakasiga sa classroom nyo, di ba? Pero pag pinagtulong-tulungan ka ng lahat ng classmate mo, low match ka pa rin Di ba? Kumbaga para kang kinuyog ng taong bayan pag nangyari yan mga tol. Kuyog talaga rito ang China mga tol. Di ba? Tapos kalaban pa nila yung India. Malakas na bansa rin yun. Nasa top 4 yun. Di ba? Nasa top 4 din yung India. O ano pa, Vietnam, kalaban din nila yan. Napakarami nilang kalaban mga tol. Kaya paano ngayon makakawala rito China? Hindi magsisimula yan. Akala ba nila Duterte pag nagsimula ang China at Pilipinas, one-on-one lang talaga yan? Yung tipong away kalyo, walang makikialam walang mangingialam walang mangingialam one-on-one lang to. Ganun ba ang iniisip ni Digong? Hindi one-on-one yan mga tol. Alam din ng China yan, hindi one-on-one yan. Diba? Maraming maraming re-responde, maraming tutulong doon mga tol. At talagang hindi kakayanin ng China yung lalo pang ikababagsak ng ekonomiya nila. Hindi sila interesado sa paikipaggera. Interesado sila mga tol sa pagpapayaman. Diba? Well anyway, bilang isang Pilipino, masasabi mo dito sa video na panood natin? Pwede ka magbigay ng komento sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.